Yan guys, it's a great opportunity para makabisita dito sa NKO Film Studio ni Direk Nyox Arcega. Itutur niya tayo kung saan dito nila sinushoot yung boarding house na mapapanood sa YouTube. Yes. Every Sunday, every weekend yung upload, di ba? Yes. So, direct paki-tour kami dito sa studio niyo. Tara. Pasok tayo dito sa aming studio. Ginawa namin to kasi we are big fan of sitcoms na malapit sa mga Pinoy kagaya ng Home Along the Riles, Palibasa Lalaki, di ba? Ayun, kuya, ano ba mga favorite mong sitcom? Actually, yung mga yun din yung mga inabutan ko di ba? So, So, yun yung inyong yun ang inyong idea. inspiration. Inspiration. Pero syempre, nanonood din tayo ng mga foreign shows like Friends, Big Bang Theory, How I Met Your Mother, in-incorporate din natin. So, ito po ang aming studio, our humble home. Dito, ito muna tayo. Ito ang inyong sala. Common area. Ayan, dito nangyayari ang mga pag-aaway ng mga cast. Dito nag-aaway si Ata, si Mac, sila Alden, sila Kister, sila Jasmine. Dito nangyayari yon. So, kapag may problema, lahat ng borders, dito sila nagtatalo-talo, dito sila nag-aaway-aaway. Ito yung camera namin. We are using Blackmagic for the entire sitcom. Ayan. Napaka-colorful Direk. Yes, sinadya namin yan na colorful talaga siya. Tapos random, ang mga nakalagay may manok. Ayan, may aso, ganyan. Sobrang random para at least it's fun, it's comedy. Tapos dito tayo, pag switch niya yan, ayan, ito yung magic. Ayan, ibang lugar na to, ibang dimension na to. Ayan. Hindi halatang nasa isang lang. This one, ito yung first time, sa vlog mo lang namin ni-reveal. Itong na to, set to, hindi pa namin siya nagagamit. Originally, ginamit namin siya for a movie, Komang Matapang, for DepEd. Pero i-incorporate na rin namin siya for boarding house. So, hindi pa natin alam kung sino yung titira dito sa bahay na to. Ayan. Sa area. So, yan, flip tayo left. Ayan. Ito ang aming pantry. Mamaya, huwag natin kuna yan makalat. Pero dyan yung kitchen. Dyan Nagluluto rin ba sila sa kanilang mga sa eksena. Sa eksena? Actually, ang mas madami doon is nagnanakaw si Mac ng pagkain. Ginagawa niya doon. Nagnanakaw siya ng foods. Ito ang kanilang hallway. Ito. May ilaw na tayo dito kasi may eksena mamaya. Ayan. Ito. Actually, shooting nila mamaya. Diba? Yes, Kaya binisita natin tong lugar na to para makita natin kung paano nila ginagawa. Okay, dito tayo. Ito ang bahay ni Ata and ni JV. Itong eksena na to, dito sa shot na to. Ayan, makikita nila. Ayan. Pero nasa dark room siya ngayon kasi editing house din namin siya. Ayan, Inisa na. for editing Okay. siya, medyo makalat. Dito naman, ang dressing room. Ito, tingnan natin. May pusa. Ayan. Ayan. Ayan pa siya. Ayan. Dressing room. Dito yan. Okay. Makalat din. Makalat din. Ano yan? Natural lang yan sa Natural lang ano. yan. Okay. Wait. Si Luna. Ayan. Ito si Luna kasama Ayan, siya sa... kasama. Parang buntis ha. Umpisa na tayo sa Luna. Ayan. And, pasok tayo here. Dito muna. Okay. Ayan. Ito ang room ni Kister, ni Alden, at ni Mac. Hindi ko alam kung paano sila nagkakasya dito. Sama-sama na sila dyan. Ayan. Mamaya natin i-reveal to. Dito yung mga cast natin. Para si Luna lumabas. Punta mo na siya. Ayan. So, dito yun. Yung computer nila. Ayan. Props lahat yan. Mga props. Tapos dito nangyayari yung mga kwentuhan ng mga boys. Tapos, may imaginary door dito. Pag pumasok ka dyan, doon na yun, sa labas ng room nila na pupuntahan natin. Okay. Meron pala tayo dito. Yan. Bago tayo pumunta, Kuya Alan, sa bahay ng mga boys, main house nila, ito muna ang Howdy Brewing, ang kanilang coffee shop. Coffee shop. Yan. Okay. Sa story, coffee shop siya ni Trixie. Si Trix. Yan, siya ang owner ng coffee shop. So lahat po ito ay props. Hindi po yan gumagana. Props natin yan lahat. So, most probably direct, yung bahay na to is a whole house. Yes. Na minmaximize nyo talaga lahat Yes. ang dapat gawin. Oo. Dito na yung coffee shop kesa lalabas pa kayo. Oo. Di ba? Tapos may mga sala, may mga rooms. All in all, how many rooms do you have? 1, 2, 3, tatlo.
Tatlong rooms, tapos isang malaking common area. Originally, studio lang naman namin siya for NKO. And for Bold Star lang gagamitin. Tapos, nung gagawin na namin siya for boarding house, syempre, meron kasi akong restaurant and coffee shop sa Antipolo, Marcos Highway din meron. So, ang hirap bumiyahe. Yung mga malalapit naman na coffee shop, pumayag naman sila ng partnership, ex-deal for YouTube. Ang problema naman, pag nagte-taping kami, is maingay kasi bawal nila ihinto yung operation. Correct. So, napag-isipan Saka sila. yung travel time pa, going Oo. there, di ba? So, movie magic, ayan. So, kung atras ka ng konti, Kuya Alan, makikita mo yung buong Oo nga. na yan. Ito na yan. Oh. Ganda. Kala ko nga, pwede na umorder ng coffee dito eh. kasi kompleto na eh. May computer siya dyan. At least dito, nagagawa namin yung eksena namin na kami-kami lang talaga. Ayan. So yan, setup na lang natin kaysa lumabas pa tayo. Lahat nandito na. Ayan. Siyempre, pasok tayo ngayon dito. Eto ba? May ano ba dito? Ito actually, Veranda? veranda nila. Dito nangyayari yung mga pagpasok nila ganyan. Ayan. Tapos dito ang kumakain. Ayan. Dito holding area. Pag nagkakaroon tayo ng auditions, nagkakaroon ng casting calls, dito yung holding area. Ito nakakatawa to kasi dito tumatalon yung mga ang dating kasi dito nasa second floor So dito tumatalon yung mga bida, ganyan sila nagbumuni-muni. Pero minsan may sinisilip sila sa baba pero wala talaga silang tinitignan. Okay. Yung mga shot yung kinukuha natin. OBB favorite spot ng house. Ito yung bahay ng tatlong boys, ni Alden, ni Kister, at saka ni Mac. Papasok na tayo. Ito siya. Ayan. Mamaya padagdag tayo ng ilaw kay BJ dito para maliwanag. Dito muna tayo. Dito, yung room ni Kister, dito siya lumalabas, Kunyari, bagong kissing sila. Pero CR talaga yan. So yan yung yan yung hindi nyo alam. Ni-reveal ni Direk. Ha? Ngayon alam nyo na. Alam niya na. Siyempre ganun naman talaga sa production, di ba? I-maximize. Tapos yun, bubukas sila dito. Pero usually kasi, dito yung camera namin. Ayan. Para hindi alam na walang laman. Walang laman. Ayan, walang laman. Tapos dito ang kanilang dining area. Yan. Ito ang fruits na hindi naluluma dahil Kala mo totoo kanina eh. props natin ang fruits natin. Itong mga cabinet na to, dito yung mga equipments natin for filming. Dito yung mga cameras, amaran, ilaw, tapos yung mga ilaw din natin. Kompleto rin ang gamit. Talagang full production sila rito. Lahat to, actually, yan. May mga props din tayo dyan. So dito, pag may mga visitors, ito. Pag napanood nyo yung mga episodes natin, yung episode natin na Michael Jackson, ito yung mga props na mga favorite ni Alden na Michael Jackson figurines. Pag may mga visitors naman tayo, nagpe-play tayo dito ng boarding house. Ayan. Working yan. Working yan. Yan. Hindi na siya nag-work ngayon. Tapos ito ang kanilang sala. Ayan. Okay. At syempre, may co-creator, the writer, and head ng post-production, overall, si Bella. Yeah. Kayo palang ang women behind the... Kunin ko lang yung Yan. So guys, interviewin natin sila kung paano yung nagiging process ng paggawa ng boarding house at paano nabuo yung boarding house in this kind of parang isang bahay. Yung pala nilalabas nila yung magandang kinalalabasan ng boarding house. Kayo po ma'am, paano yung naging process kung bakit nabuo yung boarding house? Nanggaling na po kasi yung boarding house sa dati naming roomies. So, kumbaga parang tinuloy lang namin siya, spin-off. And dahil nga, before, yung setup ng bahay namin, sinetup ng kita ninyo na Nancy Arcega, set production design. ng ABS. So, like, dun na yung parang, tinuloy na lang namin yung nasimulan. Direk, kumbaga dun sa boarding house, napanood ko some of the episodes, di ba? Yes. Kasi alam ko hindi na uso na may script, di ba? Yes. So ano yung sa inyo, ano yung sistemang ginagawa ninyo for Yung that? process namin, technically we still have a script. Pero yung script namin, walang lines. Meron pa rin siyang sequence, flow. So, kunyari, for this day, we are targeting 15 to 20 sequences. Yung 15 to 20 sequences na yon, may flow kung ano mangyayari dun sa mismong eksena. The actors need to understand
itong eksena na to. Pero dahil alam na nila yung characters nila, alam nila yung character ng co-actor nila, at alam nila yung sitwasyon, mas madali makagawa ng lines. So, binibigyan kasi natin ng freedom yung mga actors natin to create their own identity. May ano ba yan? May rehearsal ba sila before gawin? Napakadami. Bago talagang i-shoot? Rehearsal muna? Or talagang sinushoot nyo na para kung makuha yung eksena? Ang nangyayari kasi madalas is rehearsal take. Baka mamaya kasi yung rehearsal Maganda okay, na. maganda. Oo. Pero mga usually nakakailang takes. Lalo na they are new in the acting, parang Actually, ang ganyan. maganda kasi with our actors, hindi sa pagbubuhat ng bangko, magagaling sila. Mm-mm. Mahuhusay sila. Kasi ang foundation talaga natin dito with comedy is workshop talaga siya di ba? Yung roomies and yung boarding house. Workshop talaga siya ng mga actors natin. Kaya pag pinatawag sila for a movie, hasana rin talaga sila. Like sa Losers, andun ka. Losers. So, eto naman, ginawa talaga siya for workshop. Hinahasa talaga sila to ad-lib, kung paano mag-i-interact in a very natural way. Kaya pag sa mga rehearsal takes, hindi sila nagkakamali. Kaya kami nagka-cut is because yung tawanan totoo talaga. So hindi na mapigil yung tawa. And yun yung maganda kasi organic yung tawa. Tapos, tapos sabi nyo, nagsimula ito na parang workshop lang muna. Workshop lang. Tapos naisip nyo bakit di na lang natin gawing sitcom at the same time. Parang ganun. Ma'am, paano yon? Kumbaga, ano yung gusto nyong makita ng tao dito sa boarding house? Kung bakit nyo create to? Kasi parang this is parang barkada sitcom, parang ganyan, di ba? Gusto namin parang ibalik yung mga dating comedy. Sobrang fan kami ng Humalong Dariles o yung mga palabas nila Bayani nun. Okay, fine. Whatever. Home Alone. Kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. Nabutan ko yun ng bata ako. So like, gusto ko ibalik yun kasi wala na yun ngayon Hindi na natin masyadong makikita. Yun. And siguro ang gusto namin idagdag is parang modern flavor. Like, di ba mga millennial. Millennial. Mga Gen Z na. Hindi na millennial, parang Gen Z na ngayon. Kumbaga in a new trend way, di ba? Itong mga to. And kamusta naman po? Itong mga artista nyo ngayon. Kumbaga nakikitaan nyo ba sila na in the future, parang next mga Richard Gomez di ba? Sila John Estrada, sila basta yung mga sila Ami Perez, di ba? Parang ganyan. Nakikitaan nyo ba yung the way they throw yung mga lines nila, parang ganyan. May mga talagang magagaling talaga din dito. May mga hindi. May mga talaga nasa workshop pa din, parang Yeah, ganun. actually magagaling sila lahat. Magagaling talaga sila Hindi, lahat. meron talagang yung Excel. Oo, nag-excel talaga. Yan, Kister na talagang hindi lang siguro masyadong na-emphasize kasi pare-pareho sila ng ng ginagawa, pero meron makikitaan mo na. May mga nagdadrama. Oo, Magaling drama pag sa talaga. drama, sa horror. Yan May mga kilig din parang may mga kilig-kilig Iba-iba sin kasi sila din. ng forte. Yan, like yung mga girls natin sa mga pang-tweetams. Si Mac, favorite ni Tita Therese. Matagal niya na kinukuha for comedy. Ayun. Matigas ulo. Nakikita ko nga nung sa Loser kasi isang napansin namin talaga during nung pelikula, napaka-natural nung acting nila. 'Di ba hindi sila umaarte, 'di ba? Yun yung isang maganda kasi sa artista na mukhang yun yung way ng workshop mo direct, 'di ba? Yes. Yung gawin silang natural, hindi yung parang umaarte na sige iyak ka o kaya magpatawa ka, parang ganun. Ano kasi siya more on the feelings. Yung hindi mo siya inarte, gusto ko maramdaman mo talaga para maramdaman din ng audience. Yun yung special flavor na ginagawa ko sa mga workshop ko. Naandun ka. Nakita ko din yung process ni Direk. Yung workshop na yata. Nakita ko paano niya paiyakin yung hindi talaga ang batong bata na ayaw umiyak, di ba? Yung isang actor na walang feelings kapag naglalabas ng lines niya. So yun, makikita niyo rito sa sa Boarding House. Ang last question ko, Direk, bakit kailangan panoorin ng mga hindi lang Gen Z siguro ng buong pamilya tong Boarding House? Si Ma'am muna. Sa palagay mo, ano yung mapupulot nilang aral dito? Hindi lang naman siguro pagpapatawa lahat, di ba? Ano mo Makukuha nila. Puro kalokohan. Kalokohan in a way na Parang
parang ipapakita rin nito na parang kung paano nila i-handle yung mga normal na problema sa buhay, kumbaga in a funny way. Diba? Very Filipino eh. Oo. Kumbaga kasi Sa ganun magaang na tayo. paraan, Oo, parang ganon. Kasi yun tayo tayo mga Pinoy, na parang unlike sa iba kung mamimit mo ibang mga lahi, kumbaga tayo kapag may problema tayo, tatawanan lang natin. Yun yung common dito. So kung gusto nating masalamin yung totoong pangyayari sa mga cast natin. Ay, as a director, kayo direct. Ako naman, different age bracket eh. Yung mga mas bata. Ilang taon ba usually yung pinaka-youngest niyo na artist? Dito. 21. 21. Pero for the viewers, iba't ibang aspeto yung malalaman nila pag napanood nila. For the pinakabata, Gen Alpha, pag nanood sila nito, bawal pa yung iba. Meron nga kaming may mga guest tayo na parang side-side lang, mga 15 Si Wednesday, si Wendy, si Anshen. Yung mga character. May bigla na lang, may pusa nga kayong extra di ba? Si Luna. Kasama ilang episodes na si Luna. So, para sa mas younger generation, and sa Gen Alpha, tsaka na yung millennials, sa Gen Alpha, ma-visualize nila yung buhay na pwede nilang tahakin, ganyan, in a very comedic way. At saka, ang main objective lang talaga ng show is ginawa namin siya kinonceptualize siya during the pandemic at in-execute siya post-pandemic. So, nung panahon kasi na yon, maraming toxic content. Ang main objective lang namin talaga is magpatawa. Magpatawa at saka for a certain period of time, makalimutan nila yung problema nila. Masalamin namin kung ano yung nangyayari sa mga upcoming adults at saka sa mga kaedad naman natin na nabuhay nung 90s nung walang social media at ang tanging Millennial ka na ba, Direk? Oo, millennials no, na ang tanging form of entertainment natin ay si Dolphy, ang palibhasa lalaki, Home Along the Riles, Okay Ka Ferico, Condominium, yun yung mga sitcom, here and there, every channel may sitcom talaga. Kaya nga nung pandemic, ang tanong ko is, bakit maraming nalulungkot? Bakit maraming mga na iba yung view nila? Kasi ang Apektado ng mental health. nila, kasi ang pinapanood nila ngayon is mga toxic content creations, mga Drama. mga nagpa-prank, mga bashing, road rage, yun kasi yung napapanood nila. Pero tayo, we are equipped. Hindi ko sinasabi na mas okay yung generation natin, di ba? Pero ang advantage lang natin nung wala pang social media is ang napapanood natin is yung mga comedy nila, Dolphy nila, Babalu, itong mga to. Na after, feel good. Sa sitcom kasi, bago matapos ang episode, may moral lesson. So yun yung naghumubog sa atin. Ayun ang hindi nyo nakalimutan. Every episode. Every na episode meron. dapat may moral lesson. Every episode dapat merong ano ba yung tama, ano ba yung mali, at bakit natin kailangan piliin yung tamang gawin. Di ba? As growing up adults dito sa mundo ng boarding house. Yan. So please invite them direct. Na sana talagang mapanood nila kasi sayang naman yung magagandang mga bagay na dapat nilang makita dito sa boarding house. Po, ikaw muna. Panoorin niyo po kami every weekends dito sa YouTube ng NKO Films. Ayan. So yun, ini-invite namin kayong lahat ng viewers dito kay Kuya Alan. Alam ko, napakarami nyo. Ayan. So kung gusto nyo makita yung next generation actors, kung gusto nyo ng new faces, at kung gusto nyo mapatawa nitong mga bagong komedyante namin, panoorin nyo kami dito sa boarding house at yung mga ka-age namin, kung na-miss nyo manood ng mga sitcom sa TV, may sitcom tayo na bago dito sa YouTube, NKO Films, panoorin nyo, Boarding House every weekend. May 10 episodes na tayo. Ayan. Pwede na lang balikan yung mga first, di ba? Kung gusto nyo mapanood din yung Roomies, kung saan nanggaling yung Boarding House, Nandun din yon sa NKO Films. Congratulations, Direk. Thank you so much. Congratulations.